Aaron woke up in a big room and a big bed. Wala siyang alam kung nasan siya. Wala siyang sunod o kahit na anumang maalala, bukod sa sinamahan niya ang boss niya na uminom. Ang huli niyang naaalala, nagkukwentuhan silang mag-boss. After that, wala na siyang maalala pa. She looked around this big room. Hindi niya alam kung sino nagdala sa kanya dito. Aaron was all frozen by all of this. She looked into herself. Wala na siyang saplot. She was afraid to lose that virginity she had. She reserved it for her future husband. Pero mukhang naibigay niya ng perlas. Paano na? Hanggang sa mahagilap ng mata niyang kumikinang na diamond ring sa daliri niya. Pinilit nitong i-flashback ang nangyari kagabi. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Maaga akong pumasok dahil itong unang araw ko sa kumpanya bilang secretary ni Sir Kier. Sa sobrang on-time ko nga ay nakalimutan ko na kumain ng breakfast. Dali-dali tuloy akong dumiretso sa pantry na malapit sa office ni Sir Kier para doon magkape at kumain ng biskwit. Wala pa kasi siya sa office. Nagtatanong-tanong din ako kung anong madalas sa ginagawa ng secretary. Nag-search na nga rin ako sa Google. Mabuti na lang ay marami akong nahanap na sagot doon kaya kahit papaano ay may alam ako. Binigyan na rin ako ni Mrs. Jenna ng warning tungkol sa ugali ni Sir Kier. Hindi siya madaling pakisamahan. Bukod pa roon ay marami na rin umalis sa secretary itong si Sir Kier dahil hindi daw matagalan ang pag-uugali. Maswerte na raw kung aabot ng 1 buwan ng secretary ni Sir Kier. Usually daw kasi 2 linggo lang ang tinatagal. Malakas naman ang paniniwala ko na aabot ako ng ilang buwan dito o ng taon. 8:00 ng umaga dumating si Sir Kier. Binigay na sa akin ni Mrs. Jenna ang schedule niya ngayong araw kaya ang gagawin ko na lang ay sabihin iyon kay Sir Kier. Puro meetings ang schedule niya ngayong araw. Kumatok ako sa pinto bago pumasok. Nakaupo siya at nakaharap sa kanyang laptop. Seryoso itong nagtatayap habang suot-suot ang near-D glasses na sadyang bumagay sa kanya. Tinignan niya ako pero mabilis lang dahil inilipat niya kaagad ang tingin sa laptop niya. I also found some papers on his desk. Lumapit ako sa kanya at sinabi ang schedule. I also asked him kung may ipag-uutos pa ba siya bukod sa ipagtitimpla ko siya ng kape. Mrs. Jenna told me that I should make coffee for him 3 times a day. No creamer and sugar. Give me 5 boxes of bond paper from the storage room. Matigas niyang sabi sa akin. Ho? Hindi mo ba narinig ang sinabi ko? I need those bond papers now. Sabi niya ba habang nakatitig sa mga mata ko ng seryoso. Mabilis akong tumango at lumabas ang opisina niya kahit nagtataka ako kung bakit kailangan ko pang pumunta ng storage room kahit na may mga bond papers naman na available sa ibang floors. Nagtanong-tanong ako kung nasaan ang storage room at nalaman ko na nasa 10th floor pa pala iyon sa kabilang building. Kinakailangan ko pa na pumunta sa kabila para kunin ang mga pinapakuha niya sa akin. Hindi ko nga alam kung nananadya ba ang araw ko ngayon dahil sira pang elevator at kasalukuyan nitong inaayos. Wala tuloy akong choice kundi ang gamitin ng hagdan para makaakyat sa sinasabing storage room. Malapit na ako mawalan ng hininga sa ginawa kong pagtakbo dahil sa pinag-uutos ni Sir Kier sa akin. Mabuti na lang talaga na biniyayaan ako sa pagtakbo ng mabilis. Noong makarating ako sa storage room, doon ako nagkaroon ng problema dahil sarado ito. Kinakailangan ko patuloy tumawag ulit sa utility area para buksan ang storage room. Mabuti na lang at may number ako ng utility for emergencies like this. Maraming salamat po, kuya. Pagbukas ni kuya ng pinto ay kaagad akong pumasok sa storage room para kunin yung mga bond papers. Binuhat ko yon pababa hanggang sa madala ko kay Sir Kier. Marami pang pinagawa sa akin si Sir Kier pagkatapos noon.
May pinapadala siya sa akin na package na kailangan ko raw dalhin sa courier para silang mag-deliver. R&J Express ang pangalan ng courier kaya hindi ko alam kung saan yun nakalocate. Eh di ayun nga, dahil hindi ko alam kung saan ang opisina ng R&J Express. Kailangan ko pang gumamit ng GPS para lang malocate yun. Mabuti na lang at malakas ang signal kaya mabilis na nag-load yung map. Nag-taxi ako papunta sa sinasabing location ng R&J Express. Medyo mahaba yung pila nung pumasok ako sa loob. Buti na lang, may special services sila kapag empleyado ng KGC ang kaharap nila. Mabilis lang din yung process kaya hindi ako natagalan. Bumagal lang ako ng kaunti nang umulan ng malakas. Wala tuloy ako masakyan na taxi pabalik ng opisina. Hapon na pero hindi pa rin ako nakakabalik ng office. Tumatakbo ako habang nakalagay sa aking ulo ang bag pansalag sa ulan. Dahil umaambon na naman nang makarating ako sa KGC, hinahabol ko ang paghinga ko na makapasok ako sa loob. Nakayuko pa ako habang hinahabol ang paghinga. Okay ka lang? Tanong sa akin ni Sir Ronnie. Tumango naman ako. Sir, andito na si Erin. Papupuntahin ko po ba sa office ninyo? Bahagyang kumunot ang noo ko sa sinabi ni Sir Ronnie. Pinapahanap ba ako ni Sir? Hindi ba alam niyang nagpunta ako sa courier para doon sa package siyang pinapahatid sa akin? Saan ka ba galing at basang-basa ka? Diyos ko girl, nakakaloka ka. Pati ako natataranta sa'yo. Sinamahan ako ni Sir Ronnie sa pantry para uminom ng kape. Pinahiram niya rin ako ng maliit na towel para tuyuin ang buhok ko. Galing iyon sa locker niya. Kinuwento ko sa kanya ang nangyari dahil kanina pa niya ako tinatanong kung anong nangyari sa akin. Kaya sinabi ko lahat mula umpisa hanggang kanina. Hindi ko lang binanggit yung sa dry sauna dahil ang awkward naman kung sasabihin ko yon. Kaya naman pala ang tagal mo. Natataranta ako sa'yo dahil minuminuto akong tinatawagan ni Sir Kier at tinatanong kung nandito ka na ba sa opisina. Magre-react pa sana ako sa sinabi niya nang pumasok ang lalaking kasalukuyan naming pinag-uusapan. Pareho tuloy kaming napatahimik, dalo na nung tumingin ito ng seryoso sa amin. Wala siyang sinabi na kahit na ano at tiningnan lang kaming dalawa bago tumalikod at lumabas na ng pantry. Okay, what was that? Erin! Umalingasaw naman ang sigaw ng boses ng amo niya. Nagtungo siya para puntahan ito. Her boss can't take low temper. Laging mainit ang ulo kaya naman para siyang jet na lagi na lang nagmamadali. Yes sir? Halata ang galit sa mukha nitong maamo pa. Inayos mo na bang pinaayos ko? Kinakabahan siya sa araw kapag galit ito. Dahil parang isang bulkan ito kapag nagagalit. Para bang sasabog na bulkan. Opo sir, kabadong sagot niya dito. Hindi siya makatingin at laging ganito ang sitwasyon na nag-uusap sila pero hindi niya ito matignan ng maayos. Bring them all to me, I need to see it. Tumango ito habang lumalabas para kuhanin ito. Napahawak naman siya sa kanyang batok. Bumalik sa opisina nito, dala-dala iyon. 5 months ago, since makapasok siya sa kumpanya ni Kier Group. Hindi pa rin makapaniwala si Erin na nakalipas na 5 buwan, walang nagbago sa pagiging buhay sekretarya niya sa amo niyang sobrang mainit ang ulo na halos mas mainit pa sa panahon ng init ng ulo. Erin? Lumingin siya sa boses na iyon. Amo niya rin ang kapatid ni Kier, si Rina. Pangalawa sa kanilang magkakapatid. Is in the office. Tumango ito at ngumiti at patuloy na naglakad patungo sa opisina ng kapatid na si Kier. Kuya, about the meeting of the investors in Las Vegas. Balita ng kanyang kapatid na si Rina. May dadaluhan siyang mahalaga lalo na't naroon ang isang investor niya. Marami siyang dapat asikasuhin at marami siyang dapat na gawin pero wala naman siyang makakasama roon. Nag-iisip siya. Sino ang isasama niya roon? Isama mo si Erin. Tumaas ang kilay niya. He doesn't hate her. He is just irritated to her. She's beautiful. Bakit kasi ayaw mo pang ligawan? Ano, torpe ka na naman. May reklamong sabit nito.
Torpe niya kung ituring yon at kahit hindi naman umamin ng kapatid na gusto nito ang sekretarya niyang si Erin, iyon ang nakikita niya sa tuwing sumusulyap ito dito. Napansin niya iyon sa 5 buwan halos na pamamalagi ni Erin dito. 2 buwan pa lang nakakalipas simula nang umuwi siya at naisipang dito na lang din sa kumpanya nilang magkapatid magtrabaho. "Shut up, I don't like her," he said. She's not convinced. Then, why are you taking a glance on her? Rina knows a lot at nakikita naman niya yon tuwing nariyan ang sekretarya nitong si Erin. Nakikita niya kung paano tingnan ng kanyang kapatid si Erin sa tuwing nasa labas ito. Alam niya ang ganong klase ng tingin. "This is nothing, kang gumawa ng kwento." Iling pa niya sa kapatid na si Rina. "Kuya, she's beautiful." "She's not." Panay ang tingin niya sa lahat. Alam niyang tama ang tungkol kay Erin. Ganyan lang naman niya kaayaw kay Erin. Kahit deep inside mismo ay may kaunting paghanga naman siya rito. Kahit papaano. Sadyang may ayaw lang talaga siya. At habang maaga, umiiwas na siya. Napailing naman si Rina. "Stop, Rina, please." Bahagya itong tumawa sa kapatid na nag-init na lang ang ulo dahil sa kanya. He already get it. "Fine, alis na ako." Paalam niya habang naglilihim na patawa. Tumingin naman si Kier sa kanya. "Please, thank you." Puno ng sarkasmo nitong sambit. Bumalik ito sa kanyang trabaho at bumaling kay Erin na nasa labas ng may hawak na folder na binabasa pa nito. Ayaw naman niya talagang maging ganong kasungit o suplado sa babae. Pero ayaw rin niyang masaktan na naman dahil sa babae kaya naman sinisiguro niya na hindi siya kailanman magmamahal muli. After what Fiona did to him, maaga-aga pa inayos ni Kier ang kanyang gamit upang makauwi lang na maaga ngayon. He wants his mind to be in peace. "Erin, you can leave early today. I'll be going home." Tumangulang si Erin sa amo niya. Umalis si Kier at umuwi na. Kinabukasan ay naisipan ko na lang na lumabas muna ng kumpanya para maghanap ng makakain. Bigla kasi ako nag-crave sa fishball. Naghanap ako sa labas kung merong nagtitinda. Medyo malayo-layo na rin ang nalalakad ko. Buti na lang at may nakita akong naglalako. Pagkabalik ko sa kumpanya ay naglakad na ulit ako papunta sa elevator. Lahat na madadaanan ko ay napapalingan sa akin. May tumatawa pa nga dahil sa hawak-hawak kong fishball. Feeling mga rich talaga tong mga to ah. Baka nga mas mabango pang ingrown ko sa hininga nila. Mga walang hiya. Pagkasakay ko rin ng elevator, masama pa rin ang tingin sa akin ni ating elevator girl. Pasalamat siya, wala ako sa mood makipag-away. Kung hindi, tinusok ko na ng stick yung mata niyang parang tarsier. "Hindi pwedeng magdala niyan dito." Pagsaway niya sa akin. Nag-make face lang ako, tumusok ng 2 fishball sa hawak kong plastic cup, sabay ko yung inuya at sakto namang bumukas na ang elevator. "I don't talk to strangers." Sabay flip pa ng hair habang naglalakad palabas ng elevator. Napagtripan kong umupo sa upuan ni Sir. Umiikot kasi yon kaya natipuan ko. Habang nakasakay ako at umiikot ang upuan, nasagi ng paningin ko ang laptop niyang naroon sa mesa. Medyo bukas kasi yon kaya umiilaw. At dahil na-curious na naman ako, inusog ko ang upuan palapit sa table ni Sir. Saktong pagbukas ko noon ay biglang bumukas ang pintuan kaya dahil sa gulat napatalon pa ako ng bahagya. Pati ang sausawan ng fishbowl sa plastic cup ay natapon. At yung laptop ni Sir ang napunteriya nun. Wala pang segundo ay mabilis ko yung pinunasan gamit ang tissue na nasa table niya. Buti na lang meron doon. "What are you doing in my laptop?" Tanong niya sa akin bigla. Hindi pa niya napapansin ang natapon doon. Dahil sa sobrang kaba ko at pagkabigla ko, ay bigla ko nalang pinindot ang power button na matagal kaya namatay ang laptop. "What the? Did you just close my laptop?" Sumisigaw na pagtanong niya kaya mas lalo akong kinabahan, lalo pa nang tapikin niya ng malakas ang table. Walang salitang lumabas sa bibig ko dahil sa gulat sa ginawa niya kaya napatango na lang ako ng dahan-dahan. "Holy! How about my report?" Mabilis siyang lumapit sa laptop.
Muli niyang pinindot ang power button kaya nag-start na nga yung magbukas. Nagantay siya hanggang sa magpop-up ang home screen. My report! Bakit mo pinatay? Sumigaw na baling niya sa akin. I haven't saved the report I made. Why did you turn it off? And who told you to intervene my things? Why did you bring that food here in my office? Wala man lang bang sumaway sa'yo? Dagdag niya pang ikinaiyak ko. Sorry sir, hindi ko po talaga sinasadya. Paghingi ko ng tawad habang nakayuko. Ayokong ipakita sa kanyang pagtulo ng luha ko. Do you know how important my report is? I need it tomorrow. It's freaking important for this company, for me as a CEO. I need it much more than... Napatigil si sir sa sasabihin nang ma-realize niya sigurong masasaktan ako sa sasabihin niya. Pero kahit hindi niya itinuloy, alam ko na kung ano yon. At yon ang dahilan kung bakit bigla na lang parang may kumurot sa puso ko at nanikip bigla ang dibdib ko. Napapikit ako at pinilit na pakalmahin ang sarili ko. Hindi ako tumigil sa pag-inhale and exhale. Ilang beses ko yung inulit-ulit at bumuntong hininga bago ko muling dahan-dahang tumingala sa kanya. Hindi ko po talaga sinasadya, sir. Pasensya na po. Hindi ko po talaga intensyon na matapunan ng laptop mo, sir. Sorry po, sorry. Paghingi ko pa ulit ng tawad. Okay, then. Mukhang naawa na siya sa akin. But you need to come with me in Las Vegas for a meeting with investors. Pagdiinan niya pang sinabi na ikinabigla ko. Po? Di ba sabi niyo po hindi po kayo nagsasama ng babae sa mga travel meeting ninyo? Nauutal na pagtatanong ko. Not this time. Simpleng sagot niya. Ano naman pong gagawin ko ron? Simple. You will make my reports and you're my secretary for pet's sake. Or else, I will fire you. Paliwanag niya. Pero po, pag-aalinlangan kong tugon. Walang pero-pero. Pagtutol niya. You promised me to do everything whatever I want, right? Nakakakaba man pero kailangan kong sumunod sa gusto niya. Siyempre, boss yun eh. Tapos, muntik ko pang masira yung laptop niya. Ay, pero in fairness, marunong din naman pala siyang maawa. Nahalata ko kasi sa mga mata niya. Tapos, sasama pa niya ako sa ibang bansa. Great experience din yon. Madami ako matututunan and at the same time, makakagala pa ako. 11:00 ng umaga, lumapag ang eroplano. Gulat na napamulat si Erin nang marinig ang boses ng piloto. Agad na umayos siya ng upo at pasimpleng pinahid ang gilid ng kanyang labi. Mabuti na lang at hindi naman tumulo ang kanyang laway habang natutulog. Ngayon na nga pala ang flight namin pa abroad. Nananaginip pa akong nasa sarili akong kama sa Pilipinas. Pagkatapos niyang makuha ang kanyang luggage, agad na naganap si Erin ng masasakyan na taxi kasi syempre 'di ba, sekretary nga siya dito. Hello? She was about to step on the pedestrian lane when a black Maserati SUV stopped in front of her. Hop in, saad ni Boss Sungit. Nakalimutan ko na nga palang mayaman tong kasama ko. Mabuti na lang at kalahating oras lang ang binahe nila. Hindi kasi niya gusto ang nararamdaman kapag kasama ito o malapit ito sa kanya. Nagiging abnormal kasi ang pagtibok ng kanyang puso. Para siyang teenager na first time nagka-crush. Ano daw? Nasa 18th floor ang kanyang kwarto. Hindi siya makapaniwalang dito ang kanyang accommodation. Narinig kasi niyang isa itong 5-star hotel. Ang gara naman. Akala ko ikukuha niya ako ng mumurahing hotel eh. Dumiretso si Erin sa banyo at naligo. Kailangan niya nang simula ng kanyang trabaho. Ang una niyang pupuntahan ay ang restaurant na nakasulat sa reports ni 1109. Erin wore a white t-shirt and black denim pants. Ipinares niya roon ang kanyang silver doll shoes. Itinali niyang buhok at naglagay ng kaunting pulbo at lipstick sa muka. Inilagay naman niya sa wristlet bag ang kanyang cellphone, keycard at wallet bago umalis.
Hindi naman umabot ng kalahating oras ang binahe ni Erin. Pagkatapos niyang bayaran ng taxi driver ay kinuhanan niya ng larawan ng restaurant. Hindi talaga ako inantay ng kumag. Pinagbiyahe pa talaga ako. Pagpasok niya sa restaurant ay kaagad na binati siya ng mga waiter at waitress. Nginatian niya ang mga ito. Kinuha niya ang ID sa bulsa at ipinakita niya iyon sa isang lalaking waiter. Agad naman siyang napansin ni Kier nang makalapit siya sa binata. "What took you so long?" Nakukunot noong tanong nito. Sorry talaga, tinawag lang ng kalikasan." Sagot ko habang naka-peace sign. Mukha naman siyang nakumbinsi kaya pinaupo niya na ako na ikinagulat ko. "Po? Okay lang ako dito sir, tsaka busog pa ako." Palusot ko. "Bakit naman ako uupo dyan? Ano to, date? Anong kinain mo? Sit down. Or else..." Wala na ako nagawa kundi ang umupo. Gutom na din naman ako eh. Pagkatapos namin kumain ay agad kong inayos sa mga schedule niya for tomorrow. So ngayong gabi ay free siya kaya nagsabi siyang mamaya na ako matulog dahil may pa-party daw ang ilang business partners niya. Pa-welcome daw sa kanya dito sa Las Vegas. Para din daw makagala na ako for a while. "Sir, may bisita po kayo." Saad ni Erin na nasa pintuan at pinagbuksan ng dalawang lalaki ang kanyang kaibigan na sina Nigel at Ray. Nakangisi pa ang dalawa nang tumuloy lamang. Umalis naman si Erin habang siya naman ay kausap ang dalawang kaibigan. "At ano namang nagdala sa inyo dito?" Pagsusungit pa ni Kier sa dalawa. "He just didn't expect them." "Bro, nandito kami para makiparty. Hindi mo ba kami na-miss?" Sabi ni Nigel. And then he rolled his eyes. Napansin naman ni Erin na malalim ang pinag-uusapan ng tatlo kaya nanahimik na lang siya sa gilid. Gustong-gusto na sana niyang uminom kaso lang ay baka malasing ang amo niya. Nakita niyang tumayo na ang tatlo kaya napatayo na din siya. Bit-bit ang gamit niya. Lumabas siya para sana uminom. Erin saw him kaya sumunod agad si Erin. "Leaving, sir?" Tanong ni Erin sa amo niya. Umalis na din kasi agad ang mga kaibigan nito dahil may mas importante pa silang uunahin kesa sa kaibigan. Man needs, kaya agad naman na naintindihan niyo ni Kier. He needs someone to be with him when he heard Erin's voice. "Do you want to join me out?" "I need someone with me. Do you drink?" Kinuha na lang ni Erin ang gamit niya at sumunod na agad sa boss niya. "May problema ka ba, sir?" Tanong naman ni Erin sa boss niya. "My ex just returned, asking me for a talk." "Erin, Fiona is my girlfriend for a year. How can you believe that I found out she was cheating on me after graduation? I caught her with another guy. Making out." Tumawa si Kier. "I don't have plans of getting back to her. For him, Fiona will always be a woman who can't be serious. Pinaglalaroan siya ni Fiona for those years at hindi niya iyon agad napansin. He's foolishly in love with Fiona." "Isn't she your first love?" Sabi nila, first love never dies. Kier chuckled. Napaparami na nang naiinom si Erin at hindi niya yun namamalayan dahil sa nag-e-enjoy siya sa pagkwento ni Kier. "Drunk," bulong ni Kier habang nakangiti pa nakatingin kay Erin. Hindi niya maintindihan ang sarili. Bakit ganito ang nararamdaman niya para sa dalaga? Ano nga bang meron si Erin? Bakit ang lakas ng apekto nito sa kanya? Erin woke up in a big room and big bed. Wala siyang alam kung nasaan siya at wala siyang sunod o kahit anumang maalala bukod sa sinamahan niya ang boss niya na uminom. Ang huli niyang naaalala, nagkwentuhan silang mag-boss. After that, wala na siyang maalala, and when she looked around, this room is big. Hindi niya alam kung sino ang nagdala sa kanya dito. Erin was all frozen by all of this. She looked into herself. Wala na siyang saplot. She was afraid to lose that virginity she had. She reserved it for her future husband. Pero mukhang naibigay niya na ang perlas. Paano na?
hanggang mahagilap ng mata niya ang kumikinang na diamond ring sa daliri niya. Pinilit kong i-flashback lahat ng nangyari kagabi. I know this is that quick, but I want to marry you, Erin. I want to ask you if you can be my wife. Can you be a Perez for me? Can you be my wife, Erin Cruz? I love you. Of course it's a yes. Erin. He pressed his lips to hers. Dumampi ang labi ni Kier sa matamis na labi niya na hindi niya agad nagawang respondehin. She cannot respond and she was in shock. Tila ba'y naninigas siya sa gulat niya sa paghalik ni Kier sa kanya, na lumalim pa nga hanggang sa mapahiga naman siya sa kama, dala na din ang pagkahilo dahil sa impluensya ng alak. Kier never stopped on kissing her. He deepened his kiss. I love you. He groaned and continued to kiss, and that kiss went down to her neck, filling her and smelling her scent. Erin was just lying, at sa sensasyon na kanyang nararamdaman, she ignored all the things she can hear and focused on him. Yumakap si Erin sa kanyang leeg at habang si Kier ay patuloy sa paghalik sa kanyang labi. Those kisses. Sumanghap si Kier at tumingin sa kanyang mata. There's happiness in her eyes. Muli siyang bumalik sa ginagawa. Ang sensasyon na siyang nararamdaman sa kanyang sistema ay tila ba tumindig ang kanyang balahibo sa haplos ng daliri nito sa kanyang katawan. She can't move herself nang buong ang kininikier ang katawan niya. Her body did not move nor respond to stop him. Dahil hindi siya makakilos sa nakakaadik at nakakabiliw na pag-angkinikier sa kanya ng buong buo. Buong pagkatao niya ang inangkin nito. She bit her lip habang nakatitig kay Kier. Napapapikit na lamang siya sa ginagawa ni Kier sa kanya. Malakas na lang na daing ang kanyang nagawa. She can't control herself and bit his neck. Pinipigilan niyang merong lumabas sa kanyang bibig. She was lying at the bed with her blanket. Ganon din si Kier sa kanyang tabi na nakayakap pa. He is hugging her tight. Napasapol na lang ako sa aking ulo dahil sa naalala. Hindi pwede to. Nagising na lang ako na lang nasa kama at wala na si Sir Kier. Bakit hindi niya ako ginising? Alam ba niya itong nangyari sa amin? Hindi pwede to. Kailangan namin mag-usap. Pero paano? Nakakahiya. Agad-agad akong tumayo sa higaan at napansin ang dugong nasa kama. Naiiyak ako na maisip na napakatanga ko pala. Sa isang iglap lang ay bumigay na agad ako. Asawa na agad ako ng isang presidente ng malaking kumpanya. Naligo muna ako at inayos ang mga gamit ko. Habang abala ay nag-vibrate ang cellphone ko. From Bossing. Get ready in 5 minutes, I'll be there. Ngayon ang flight natin pauwi ng Pilipinas. Wait for me sa lobby. Ano ako, si Flash? Sira ulo ba to? Wala na akong nagawa kundi mag-ayos at bumaba na sa lobby para antayin ng boss kong asawa ko na ewan. Habang nag-aantay ay kung ano-ano nang napasok sa isip ko. Tatanong ko ba sa kanya? Alam kaya niya? Nagulat ako nang bumusina ang kotse ni Sir, hudyat na sumakay na ako. Tahimik lang kami habang nasa biyahe. Nakapikit siya at mukhang pagod na pagod. Paano ba naman? Nagsolo siyang umalis at iniwan ako na sekretarya niya tapos yung kagabi pa na ayaw ko nang maalala. Ayoko naman siyang gambalain pa sa pamamahinga niya, baka mayay masisante pa ako. Hanggang sa eroplano ay tahimik lang siya. Pagdating sa Pilipinas, sa opisina muna kami dumiretso para sa kinabukasang schedule niya. Habang nagtitipa ako sa laptop ay nagulat ako na umimik siya. I know you're aware of what happened last night. We were both drunk to the point na hindi na natin alam ang mga ginagawa natin. I'm sorry about that. Diretso lang naging tingin niya sa akin habang nakapumulsa. Sir, paano po yun? Kailangan nating ma-divorce agad? Ayun agad ang nasabi ko. Sa ngayon, hindi ko masisingit yan. Gustuhin ko man,
Madaming nakapilang trabaho na nakaabang sa atin. Pareho naman nating hindi gusto, diba? So mag-antay na lang tayo ng free nating oras pareho. And then babalik tayo sa Las Vegas for filing a divorce. Mahabang litanya ni Sir Kier. Sa ngayon, total asawa naman na kita. Sa bahay ka na muna magstay from now on. Dagdag pa niya. Hindi pa nga nagsisink in yung mga una niyang sinabi. Dinagdagan pa niya. Po? Bakit doon? Teka lang, sir. Hindi pa ako tapos magsalita, nilayasan niya na ako. Ano bang balak niya? Titira kami sa isang bahay? Nahihibang na yata siya. Pero natatakot din ako na kapag hindi ako sumunod, ay baka sisantahin niya ako. Ang hirap-hirap kayo magganap ng trabaho. Wala akong magagawa kundi sumunod sa gusto niya. Sakto din namang nalalayuan ako sa inuuwian kong apartment, tapos talo pa ako sa pamasahe. Wala namang mali siya sa amin eh. Tsaka sa kanya din naman na nanggaling yon. Pagkatapos ng diskusyon namin, ay sinabihan niya akong sumabay na sa kanya pagkatapos daw ng ginagawa ko. Pagpasok ng sinasakyan nila Erin sa mansyon ng mga Perez, ay hindi niya maiwasan na humanga sa sobrang ganda ng mansyon ng mga ito. May malaking fountain sa gitna ng garden. May isang babaeng statue na nakaupo sa gitna ng fountain habang napapalibutan naman ito ng mga bulaklak. Wow, ang ganda! Bulalas ko sa sarili ko sa sobrang ganda ng garden ng mansyon. Pagdating sa bahay niya, ay agad kaming sinalubong ng katulong niya at binitbit ang mga dala namin. Dumaan muna kasi kami sa dati kong apartment at kinausap ang may-ari nito, kaya kami ginabi. Sumalampak na lang bigla sa sofa si Sir Kier. Mukhang pagod na ito. Habang nakakapikit ito, ay inikot-ikot ko muna ang paningin ko sa buong mansyon. Napakalaki at ang daming mamahaling gamit ang nasa loob nito. Nagulat ako na magsalita si Sir Kier. Follow me. I'll show you our room. Ha? Ano daw? Mabilis naman ako nag-iwas ng tingin dito para lang pakawala ng kanina ko pang pinipigilan ng ngiti. Ha? Calm myself. Panalo ako. Nasa harap na kami ngayon ng isang kwarto. Alam ko na iyon ang magiging silid namin. Sabik na binuksan ko iyon. Agad ako napanganganong sa pagbukas ko ng pinto ay tumambad sa paningin ko ang isang malaki at magandang silid. Sobrang linis rin iyon. Dahil puro puti ang kagamitan na naroon at para bang hindi man lang nadadapuan ng alikabok ang loob. Close your mouth. Para kang tanga. Pukaw sa akin ni Sir Kier na nagpatikom sa aking bibig. Sinamaan ko ito ng tingin pero hindi na ito iyon nakita dahil nakatalikod naman siya sa akin. Nakita ko na lang na may pinindot ito sa dingding at pagkatapos nun ay may nagbukas. Muli na naman ako namangha nung mapagtanto ko na isa iyong malaking closet kung saan sobrang daming gamit ang naroon. Long sleeves, suits, mga relo, sapatos, korbata at kung ano-ano pa. Wala sa sarili kong sinundan papasok doon si Kier. Napatigil ako sa paglakad nung mapansin ko na tumigil rin ito at natuon ang atensyon ko sa isang partikular na lugar. Tiningnan ko ang tinitingnan nito. Napangiti naman ako nang mapansin ko na nakaayos na roon ang mga gamit ko. Grabe, ang bilis naman nilang ayusin. Natutuwa na wika ko. Napansin ko naman ang paggamot ni Kier sa kilay nito, ganon din ang pagbuntong hininga. Your things are... Anong problema sa mga gamit ko? Walang ideya na tanong ko. Muli kong narinig ang pagbuntong hininga nito. Inilibot ko ang aking paningin. Lahat ng naroon ay mukhang mamahalin. Bagay na bagay sa loob ng marangyang closet na iyon. Napatingin ako sa mga gamit ko. Napangiwi ako nang mapagtanto ko na sumisira iyon sa view. Nakaramdam ako bigla ng hiya. Mabilis akong lumapit sa kinaroroonan ng aking mga gamit at sinimulan ko iyong alisin. Pasensya na, hindi pala bagay dito mga gamit ko. Huwag ka mag-alala, aalisin ko na lang. Wika ako na nagawa pang tumingin kay Kier para ngitian ito. Bumuntong hininga ito pero hindi ko na lang yun pinansin dahil ibinalik ko na lang ang aking atensyon sa aking mga gamit. Stop it. Narinig ko na lang na wika nito pero hindi ko ito pinansin.
Mabilis ang naging pagkilos ko para ibalik ang mga gamit ko sa bag na kinalalagyan yun kanina. Naramdaman ko ang mga yapag ni Sir Kier na papalapit sa akin pero binaliwala ko lamang yon. I told you to stop. Asik nito bago mabilis na inagaw ang aking hawak-hawak. Nagulat ako bigla. Hoy, akin na yan. Naiilang at nagiinit ang magkabilang pisngi na wika ko. Sinubukan kong abutin ang hawak nito pero mabilis nito iyong initinaas. Akin na! Ang bastos mo! Wika ko na sinimulan ng talon-talonin ang hawak nito pero hindi ko iyon magawang abutin dahil sa tangkad nito. Kumunot ang noo nito. Pinigilan ako nito sa pagtalon. What? Bastos? Ako? What the hell are you talking about? I'm just trying to stop you from packing your things. Don't be. Kung hindi ka bastos, bakit ayaw mo sa akin ibigay yung panty ko? Wika ko na ibinulong ko na lang ang huling salita dahil sa nararamdamang hiya. What? Mukhang hindi nito narinig. Nagiinit ang pisngi na itinuro kong hawak-hawak na to. Naguguluhan na dahan-dahan itong tumingala. What the? Gulat na reaksyon nito pagkatapos nitong tingilain ang hawak-hawak nito. Mabilis nito iyong binitawan at pagkatapos ay mabilis ding pinagpaga ng kamay. Natuwa na lang ako nung malakas sa naging reaksyon nito. Para itong may nahawakan na dumi ng tao. Sus, akala mo naman hindi nahawakan ng underwear ko. Sinamaan ako ng tingin. Stop laughing. Don't be naughty, woman. May pagbabanta sa boses na wika nito bago ako mabilis na iniwan. Hindi ko alam kung tama bang nakita akong pamumula ng pisngi nito. Napangiti na lang ako habang napapailing. Pagkatapos kong ayusin ang mga gamit ko ay agad rin akong lumabas ng closet room. Bahagya pa akong napaigtad nung bumungad sa harap ko si Kier habang nakatayo at nakapamulsa ang dalawang kamay sa suot nito ngayong slacks. Nakatitig ito sa akin, kung kaya't naguluhan ako. Bakit? Nakakunot ang noon na tanong ko dito. Nagpakawala ito ng isang malalim na hininga at inalis pa muna ang bara sa lalamunan. Tumaas ang isa nitong kilay. I just want to remind you, don't fall in love with me because I won't fall in love with you. Keep that in your mind, woman. Wika nito bago ako mabilis na tinalikuran. Nagugulahan naman na sinundan ko na lang ito ng tingin habang papalabas ng kwarto. Napaisip ako ng malalim sa mga sinabi nito. Anong problema ng lalaking yon? Napailing-iling ako. Sira ulo talaga. Hindi ko napigilang iusal. Napabuntong hininga na lang ako at sinundan na lang ang lalaking yon palabas ng kwarto. Kier's POV. I turned off my alarm clock and it's 6 a.m. Agad akong bumaling sa higaan ni Erin pero napakunot ang noo ko nung mapagtanto ko na wala na ito roon. Hindi na rin ito nagawang tiklupin ang hinigaan nito. Hindi ko napigilang mapaasik bago bumangon. Labag sa loob ko na inayos ko na lang din ang hinigaan nito. Napapaasik pa rin na tumuho ako sa CR pagkatapos. Natigilan na lang ako na bigla na lang sa paglabas ko ng CR ay tumambad sa harapan ko si Erin. Nanlaki ang mga mata ko na mapagtanto ko kung anong ginagawa nito. Hays, kung kailan naman nagmamadali tsaka pa nagloko tong hook ng aking... Natigil ako sa ginagawa at nanlaki bigla ang mga mata nung sa pagharap nito ay ako ang nakita. What the? Mabilis akong tumalikod at hindi makapaniwala sa nakita. Gulat naman ang reaksyon nito na mabilis ring tumalikod sa akin. Nanlaki pa rin ang aking mga mata at alam ko na ganon din si Erin. I caught her while hooking her bra. And I can't believe that. Nakita mo? Nakita mo? Nasa boses nito ang pagkataranta. Nararamdaman ko rin na nagmamadali na ito sa ginagawa. Did I see that? Sunod-sunod ang naging pagluno ko. Hindi! I lied. The hell? Bakit ako nauutal? Sinungaling! Bastos! What? Ikaw nga to kung saan-saan na lang nagbibihis. And now you're accusing me? That's not right, woman. You should blame yourself and your... Huwag kang haharap. Wika nito dahilan para matigil ang akmang pagharap ko dito.
My heart beats fast. Napahawak ako sa aking bewang at napatingala sa kisame. Nagbuga ako ng hangin pagkatapos. Calm down. Bakit ba bigla ka nalang sumusulpot? Saan na? Tanong nito pero bago ko pa man yun masagot, ay narinig ko nang mabilis nitong yapak palabas ng aking kwarto. Umayos ang upo ang mga kasamahan ko sa trabaho nang matanaw ng mga ito si Kier na ngayon ay kakalabas lang ng opisina nito. Mahahalata sa mukha nito ngayon na meron itong malalim na iniisip. Napayuko ako nang mapadaan ito sa harap namin dahil sa takot na mapansin ako nito. Nakahinga naman ako ng maayos nang tuloy-tuloy lang ito sa paglalakad na para bang wala itong pakialam sa paligid. Pakiramdam ko ay may problema ito kung kaya't napakunot ang noo ko. Ano kayang problema ng lalaking yun? Pagkausap ko sa aking sarili, pero agad ring napailing-iling. Wala akong pakialam. Binaliwala ko na lang ang kagustuhang alamin kung ano man ang problema ni Sir Kier. Itinoon ko na lang ang buo kong atensyon sa aking trabaho. Napatingin ako sa pinagmula ng boses. Napapatulala ako sa babaeng nakatayo ngayon sa harapan ni Kier na sa tingin ko ay kalalabas lang mula sa kotse nito. Namangha ako sa angkin nitong kagandahan. Mahahaba at mapuputi at makinis nitong bente. Matangos ang ilong nito. Mapula ang natural nitong mga labi. Nangungusap ang mga mata nito habang nakatingin kay Kier. Maabong mukha nito at para ba itong babasaging kristal na nararapat lang ingatan. Okay, see you later. Sagot ni Kier na ikinabaling ko dito. Nagpalipat-lipat ang tingin ko sa mga ito. Ngumiti ang babae bago kumaway at sumakay sa kararating lang na kotse. Sinundan naman ito ng tingin ni Kier. Napakunot naman ang noo ko na mapansin ko na halos hindi maghiwalay ang tingin ng mga ito. Hayop. May kabit ang siraulo. Hindi ko na lang napigilang iusal. Hindi ko alam kung bakit parang ang bigat ng aking pakiramdam. Mabilis ako napatingala sa langit nang mapansin ko na bumaling sa akin si Kier. Mukhang uulan na. Usal ko habang pilit na pinapakalma ang aking dibdib. Sa tingin ko anumang oras ay babagsak ng ulan dahil sa makulimlim na langit. Nang makarinig ako ng tunog mula sa kotse ni Kier ay muli ako napabaling sa direksyon nito. Napagtanto ko na pinindot nito ang isang bagay na hawak nito upang mailok ang kotse. At pagkatapos ay naglakad na ito papasok ng gusali. Napamaang naman ako dahil doon. Hindi man lang niya ako nilapitan para magpaliwanag. Harap-harapang naglolo ko sa asawa, ganun ba yun? Inis na usal ko sa aking sarili. Nahihibang na yata ako. Bakit naman siya magpapaliwanag? Hindi naman kami totoong mag-asawa. Agad rin naman ako natigilan nang mapagtanto ko ang naging reaksyon ko. Bigla na lang kasing sumampal sa akin ang katotohanang peke lang pala kami ni Kier at hindi dapat ako magreklamo. Lakas mong maging demanding, Erin Cruz. Wala ka namang karapatan. Napapailing at napapabuntong hininga na lang akong paalala sa sarili. Bakit ba ang sungit ko sa sarili ko lately? Kier's point of view. Nauna akong umuwi sa bahay dahil may pupuntahan pa daw si Erin kaya hinayaan ko na lang. Ano bang pake ko doon? Pero parang naglalaban ng utak at isip ko kakaisip kung nasaan nga ba siya. What's happening with me? Kaya eto ako ngayon. Nasa terrace at umiinom ng wine. Nararamdaman ko ng presensya ni Erin. Hindi ako nito nakikita dahil patay lahat ng ilaw sa aking kwarto. Napakunot noo ako nang maramdaman ko na tuloy-tuloy lang sa paglalakad si Erin at para bang wala itong balak buksan ng ilaw. Maglalakad na sana ako patungong may pinto para buksan ng ilaw nang magulat naman ako sa sunod na nangyari. What the? Gulat na reaksyon ko nang bigla na lang bumagsak sa akin si Erin at dahil hindi ko agad ito nahawakan ay dumaos-dos ang mukha nito pababa sa aking katawan hanggang tumama iyon sa gitnang parte ng aking mga hita. Yumakap ang mga braso nito sa aking tuhod. Umungol pa ito at nagpainit sa magkabila kong pisngi at naghatid ng kakaibang pakiramdam sa bagay na nasa gitnang parte ng aking mga hita. Lumipas ang ilang segundo, pilit kong pinapakalma ang aking sarili.
Napakunot noo ako nang maramdaman ko na unti-unting bumibitaw ang mga braso ni Erin sa aking binti. Mabilis akong yumuko para pakiramdaman ito. Bigla akong nataranta at nakaramdam ng pag-aalala nang mapagtanto ko na wala itong malay. What the hell is happening to Erin? Erin's point of view. Bahagya akong napangiwi nang maramdaman ko ang kirot ng aking sentido. Dahan-dahan ko ring iminulat ang mga mata ko habang pinapakiramdaman ang aking sarili. Fire them all! Yes, do what I said. I'm the boss so you must obey me. Do your job properly. Huwag puro babae ang atupagin mo. Galit na wika ng isang tinig na nagpakunot sa aking noo. Ang ingay. Nang tuluyan kong maimulat ang aking mga mata ay maputing paligid ang siyang tumambad sa akin. Agad akong nakaramdam ng kaba. Nasa langit na ba ako? Pero wala naman siguro nagmumura sa langit, di ba? Lalo akong kinabahan sa naging huling tanong ko. Kung ganon, baka papunta na akong Thank God you're finally awake. Pukaw sa akin ng isang tinig. Inilibot ko ang aking paningin para hanapin kung sino ang sasalita. Tumambad sa harapan ko si Kier na ngayon ay umupo na sa bangko na nasa gilid ng aking hinihigaan. Nakadikwatro ito at pinagkrus pa ang mga braso. Bumuntong hininga ito pagkatapos. You made me worry. You made us worry. Nakakasik na wika nito. Hindi ko alam kung nag-aalala ba ito o naninermon. Pinagmasdan kong mabuti ang mukha nito. Napansin ko ang puyat at pagod doon. Nasaan ako? Tanong ko dito na napakunot sa noon nito. Napahilot din ito sa sentido. Isn't it obvious? You're in a hospital, Erin. And just to let you know, you've been here for a day na. Masungit na sagot nito na sinundan pa ng buntong hininga. Ano ba kasing nangyari? Lakas loob na tanong ko dito na makabawi. Sa tingin ko, masyado ka napagod sa pamamasyal niyo. Kaya nagkasakit ka bigla. Bigla ka na lang nahimatay pagkatapos akong manyakin. O baka naman bigla kang nahimatay at nagkasakit pagkatapos mong hawakan ng... Sagot nito na sinundan pa ng mahinang pag-asik. Kumuha ito ng isang orange at sinimula niyong balatan. Bigla akong natakam sa binabalatan niya. Naguguluhan ako sa sinabi nito, lalo na sa huling bahagi. Napakunot noo ako. Ano? Minanya kita? Anong ginawa? Natigilan ako at mabilis na napaupo sa hinihigaan kong patient bed nang bigla akong maalala ang tagpong yon. Ang tagpo, kung saan bigla na lang ako nawala ng balanse at basta na lang ako napahawak sa isang matigas na bagay para kumuha ng suporta habang nahihilo. Hindi ko naman alam na kay Kier pala yon. At hindi ko rin alam na naroon pala ito sa loob ng kwarto. Naaalala ko tuloy ang gabing nasa Las Vegas kami at may nangyari. Alam niya kaya yon? Naaalala niya kaya? Hindi naman sinasadya na napatingin ako sa ibabang bahagi ni Kier sa pagitan ng mga hita nito. Hindi ko sinasadya. Mabilis na usal ko kasabay ng pag-iwas ko dito ng tingin para itago ang pamumula ng magkabila kong pisngi. Narinig ko naman ang mga mahinang pagtawa ni Kier na siya kong ikinatigil. Ang sarap sa pandinig ng tawa nito. That's fine, baby. As long as you will only touch mine. Wika nito na ikinamulaga ko. Napatingin ako dito. Ano? Sumilay ang pilyo nitong ngiti. But don't do that again if you don't want to be bitten. Wika pa nito bago sumubo ng isang piraso ng orange. Literal na napangangako sa sinabi nito. Naninibago ako sa ikinikilos nito. Ang pagkakatanda ko ay hindi kami ayos nito at hindi ito ganito kasi raulo. Lumala yata ito simula nung manatili ito sa opisina nito sa loob ng 2 araw. Ano bang sinasabi mo? At saka, baby, huwag mo nga akong tawa. Naputo lang iba ko pang sasabihin nang subuan ako nito ng isang pirasong orange na kinakain nito. Stop asking questions. We need to go. We have a lot of time once we get home. Wika nito na tumayo na. Pumunta ito sa may sofa at doon ay kinuha itong paper bag. Magbihis ka na muna.
Hintayin kita sa labas ng kwarto. Inabot nito sa akin ang paper bag bago naglakad palabas ng kwarto. Nasundan ko na lang ito ng tingin. Nang tuluyan na itong makalabas ay agad rin naman akong kumilos para magbihis. Hoy, Erin Cruz, ano ba naman ang nangyayari sa'yo, ha? Ano to, nababalitaan ko na nahimatay ka daw? At nakakainis dahil ngayon ko lang nalaman. Hay, kung bakit ba naman kasi wala kang cellphone at hindi mo rin sinabi sa akin na nagbago ka na pala ng tirahan. Ang gaga mo talagang babae ka. Makakatikim ka talaga sa akin ng isang... Don't hit her. Agad napigil ni Kier kay Joy na isang kaibigan ko sa opisina na akmang pipitikin na dapat ako sa noo. Nakasunod ito kay Joy na bigla na lang pumasok dito sa kwarto. Hindi naman agad ako nakabawi sa pagkagulat. Mabuti na lang at tapos na ako sa pagbibihis. Natauhan lang ako nang mapagtanto ko na nasa harapan ko na pala si Kier at inaayos na nito ang hibla ng aking buhok na tumabing sa aking mukha. Biglang bumilis ang tibok ng puso ko sa ginawa nito. Ayos lang ako. Nauutal na wika ko na humakbang ng paorong pagkatapos. Boss, nandito ka rin pala? Biglang palirit ni Joy pagkatapos nitong makilala si Kier. Sorry po, nag-aalala lang po kasi ako ng sobra sa kaibigan ko. Dagdag nito na bahagya pang yumuko para humingi ng tawad. Nang maramdaman ko na balak akong akbayan ni Kier ay mabilis akong umiwas at nagtungo sa kaibigan ko. Tinulungan ko po siyang tumayo ng maayos. Ayos na friend, ayos na rin ang pakiramdam ko. Wika ako na pilit kumite kahit pa naiilang ako sa presensya ni Kier. Tumuwid naman ng tayo si Joy at agad na pinasadahan ng tingin ang kabuuan ko. Nagpakawala ito ng malalim na hininga. Senyales na gumagaan na ang pakiramdam nito. Mabuti naman kung ganon, pinag-alala mo akong babae ka. Wika nito bago ako niyakap. Natuwa naman ako sa ginawa nito. Agad rin naman itong bumitaw sa akin. Teka, alam ba ito ng boyfriend mo? Biglang tanong nito pagkatapos akong bitawan. Hindi ba alam nito na mag-asawa kami ni Kier? Siya na lang hindi pa alam samantalang kaibigan ko siya. Boyfriend? Sabay tanong naman ni Kier. Napatingin kami sa isa't isa dahil doon. Agad na kumunot ang noon nito. Sinamaan pa ako ng tingin. Kumunot din ang noon ni Joy dahil sa naging reaksyon namin. Nagpalipat-lipat pa ang tingin nito sa amin ni Kier. Napamaang ako sa naging tanong nito. Ano bang sinasabi nito? Ha? Anong boyfriend? Wala akong boy. She don't have a boyfriend. And that will never happen. Putol pa ni Kier sa sinasabi ko. Kumunot naman ang noon ni Joy. Nagsimula naman akong kabahan. Bakit po, boss? Naguguluhan na tanong ng kaibigan ko. Sinenyasan ko si Kier na itikom nito ang bibig pero nanigas na lang ako nang mabilis itong lumapit sa akin at agad akong inakbayan. Because I'm her husband and she's my wife. Dagdag nito na nagpamaang sa kaibigan ko. Ha? Asawa? Tumingin sa akin si Joy. Alam kong hinihintay nito ang magiging sagot ko. Ano kasi? Miss Joy, do you think it is appropriate for you to ask your friend without question in front of me? Singit ni Kier na mahahalata sa boses ang disgusto. Napayupo naman bigla si Joy habang napakagatlabi. Ramdam ko ang takot nito kay Kier. I'm sorry, boss. Napamaang naman ako. Nakaramdam ako bigla ng tensyon sa paligid. Hindi ko rin maiwasang makaramdam ng inis kay Kier dahil sa inasal nito. Pakiramdam ko ay ipinahiya nito ang kaibigan ko. Inalis ko ang pagkakaakbay nito sa akin. Hinarap ko ito para samaan ang tingin pero para ako natunaw nang salubungin ako nito ng isang malamig na tingin. Hindi tamang ginawa mo. Parang pinahiya mong kaibigan ko. Nag-aalangan na wika ako dito. Bumuntang hininga ito. But I'm not. I'm just asking. Pero sarkastikong pagkakatanong mo at hindi Ay, huwag ka na nga magalit sa kanya, friend. Naging insensitive kasi ako.
Mali naman kasi talaga yung tanong ko kasi hindi ko inisip na pwedeng masaktan ng asawa mo o magselos. Singit ni Joy na ikinatingin ko dito. Nakatingin na ito pero mahahalatang naiilang pa rin. Siguro dahil nakokonsensya ito sa mga nabitawan nitong tanong. Selos? Napatingin ako kay Kier. I'm not. Agad na depensa nito. I'll wait for you outside. Dagdag nito na agad na nag-iwas ng tingin at naglakad palabas ng kwarto. Nagugulahan naman na sinundan ko na lang ito ng tingin. Selos? Sa tingin ko naman ay hindi dahil nagpapanggap lang naman kami. Napabuntong hininga na lang ako. Congratulations, friend! Pukaw sa akin ni Joy na ikinabaling ko dito. Ngumiti sa akin. Yun dapat ang una kong sinabi kaysa magtanong. Pero dahil nasabi ko na, sagutin mo na lang ang mga tanong ko. So paano? Kailan? Bakit hindi mo sa akin sinabi, friend? Himig nagtatampo na tanong nito. Napahawak ako bigla sa sentido ko. Hindi ko alam kung paano ito sasagutin lalo't alam ko na naghihintay sa labas si Kier. Pwede bang saka ko na lang ikwento, friend? Pwede bang magpahinga na muna ako? May pilit na ngiti na tanong ko dito. Baka kasi nakakalimutan nito na kakagaling ko lang ng sakit. Natuwa naman ito ng mahina. Ay, oo nga pala. sige friend. Wika nito bago ko inakay palabas ng silid. Bigla akong nag-crave sa ice cream. Please take your dinner first, Aaron. I'll wait you upstairs. Wika ni Kier na makarating kami sa bahay. Nasundan ko na lang ito ng tingin. Bahagya pa ako napakunot ang noon na mapansin ko na huminga pa ito ng malalim na para bang pagod na pagod ito at may malalim na iniisip. Ang swerte mo sa asawa mo, anak. Pukaw sa akin ni inay na mayordoma dito sa mansyon na ikinatingin ko dito. Nasa mga mata nito ang kinang. Sinyales na natutuwa ito. Po? Ngayon pala nakauwi si Kier simula nang madala ka kahapon sa ospital, ma'am. Singit naman ng isang katulong habang nakangiti. Narinig ko naman ang mahinang pagtawa ni inay na siyang nagpakunot sa aking noo. Bumaling ako dito. Makahulugan naman itong ngumiti sa akin. Sobra yung pag-aalala niya sa'yo, iha. Hindi ka niya talaga iniwan sa ospital kahit pa may mga problemang mangyari sa kumpanya. At hindi rin siya naligo at natulog. Tumawa ito ng mahina. Napansin mo ba na yun pa rin ang suot niya? Hindi niya na kami inabala pa napuntahan kayo sa ospital dahil siya na daw ang bahala sa asawa niya. Pagpapatuloy pa nito. Na para bang kinikilig pa. Napatingin ako bigla sa may hagdan kung saan naglakad patungo sa kwarto nito si Kier. Noon ko lang napagtanto na yun pa nga rin pala ang suot nito nung huli kami magkita sa kumpanya. Bigla ko rin naalala ang galit nitong tinig kanina sa ospital noong magising ako. Siguro nga ay may problema na naman sa opisina. Ay, siya, iha. Kumain ka na muna para mabawi mo ang lakas mo. Muling pukaw sa akin ni inay na naglakad na palabas ng kusina. Tahimik ako naglakad patungong kwarto namin ni Kier. Dahan-dahan ko ring binuksan ang pinto upang hindi ako makalika ng ingay. Nakahinga ako na maluwag na mapansin ko na abala sa harap ko ng laptop nito si Kier. Bagong ligo na rin ito, pero hindi pa ito nagagawang suklayin ng buhok. Sa tingin ko ay nagmadali ito upang makaharap agad sa trabaho. Nag-aalangan pa na tumikim ako para kunin ang atensyon nito. Lumingon naman kaagad ito sa akin at ngumiti po muna ako para itago ang nararamdamang kaba. Dinalang kita ng pagkain? Baka kasi gutom ka na. Sobrang bilis ng tibok ng puso ko. Hindi ko rin alam kung bakit parang nahahalina ako sa itsura nito ngayon. Mas nadagdagan kasi ang charm nito dahil sa magulo nitong buhok at suot na salamin. Inaasahan ko na kukunot ang noon nito at tataasan ako ng isang kilay. Pero nagulat ako nang umiti ito. Come closer. Malumanay na wika pa nito. Ha? Para akong hipnotismo na naglakad palapit dito. Nagulat na lang ako nang bahagyan nitong hinikit ang aking braso para mapaupo ako sa kandungan nito. Pakiramdam ko ay bigla akong natauhan.
Hoy, sandali. Anong ginagawa mo? Akmang tatayo na sana ako pero mabilis itong pinulupot ang isang braso sa aking bewang. Ipinatong rin ito ang baba sa aking balikat na nagpatuod sa akin. Tigil ang naging paghinga ko. I'm so exhausted. Wika nito na sinundan pa ng pagbuntong hininga. Nararamdaman ko nga ang pagod nito. And I think I need you as my energizer. Nakaramdam naman ako ng awa para dito lalo na nang mas idiin itong pagkakasubsob sa balikat ko. Sunod-sunod ang ginawa nitong paghinga. Can you feed me? Tanong nito pagkalipas ng ilang segundong katahimikan. Nanlaki naman ang mga mata ko. Ano? Anong tingin mo sa akin? Iyaya mo? Asawa ko. Putol nito sa iba ko pang sasabihin na nagpatigil sa akin. Ang bilis ng tibok ng puso ko. Umubo ako para alisin ang bara sa aking lalamunan. Inalis ko rin ang pagkakapulupot ng braso nito sa aking bewang. Tumayo na ako at sinamaan ito ng tingin. Hindi naman tayo tunay na mag-asawa. Pagtatama ako sa sinabi niya na nagpawala sa ngiti nito. Nakonsensya naman ako bigla kaya mabilis ako nag-iwas ng tingin. May kamay ka naman. Kumain ka na lang mag-isa. Natataranta na wika ako bago nagmamadaling umalis sa harapan nito. Basta ko na lang din inilapag ang dala kong pagkain sa ibabaw ng lamesa nito. Nagpalakad-lakad ako sa kwarto nito. Hinahanap ng mga mata ko ang sapin sa sahig na ginagamit ko pero wala na iyon. Hindi ko alam kung saan na iyon napunta gayong inilalagay ko lamang iyon sa gilid ng kama. You can sleep in my bed. Pukaw sa akin ni Kier na ikinalingan ko dito. Napakunot ako nang mapansin ko na bumalik ito sa ginagawa nito sa laptop. Hindi man lang nito ginalaw ang pagkain. Sa tingin ko ay masyadong mahalagang ginagawa nito kung kaya't inuna pa nito iyon kaysa matulog at kumain. Napabuntong hininga naman ako. Bumalik ako sa harapan nito. Oh, pukaw ko dito na tinapat sa bibig ko ang kutsara na may lamang pagkain. Tumingin ito sa akin, kasabay ng unti-unting pagsilay ng ngiti nito. Maraming salamat, asawa ko. Wika pa nito bago tinanggap ang isinubo kong pagkain. Naalimpungatan na lang ako nang maramdaman ko ang malamig na simoy ng hangin. Sinubukan ko maghagilap ng kumot pero ibang nahagilap ng aking kamay. Napamulat ako bigla. Kier? I forgot to give you a blanket. Wika nito na tumingin sa kamay nito pagkatapos. Napatingin rin ako doon. Napumulaga ako at natataranta na mabilis inalis ang kamay ko sa kamay nito na siya ko palang nahawakan. Sorry. Wika ako na mabilis na napaupo sa kama. Biglang nawala ang antok ko. Ngumiti lang ito ng bahagya bago tumalikod sa akin patungo sa walk-in closet nito. Napakunot ako dahil pagbalik nito ay dala na nito ang sapi na inilatag ko sa sahig. Itinatago ba nito iyon? Pinagmasdan kong mabuti si Kier na ngayon ay inilatag na ang sapin. Halata sa mukha nito ang pagod at ang malaking eye bags nito ang siyang patunay. Nang mapagtanto ko ang ginagawa nito ay akmang tatayo na sana ako para lumipat. Pero, you can stay in my bed. I'll sleep here. Putol ni Kier na nagpatigil sa akin. Ha? Nakamaang naman na tanong ko dito. Imbes na sumagot ay humiga na lang ito sa sahig at ipinikit ang mga mata. Nagpakawala pa ito ng isang malalim na hininga. Napatingin ako sa orasan na nakadikit sa dingding. Napakunot noo ako na mapagtanto ko na 2:00 na madaling araw. Hindi ako makapaniwala na ngayon pa lang ito matutulog. Napapansin ko rin sa working table nito ang mga papeles na hindi ayos ang pagkakasalansan. Muli akong bumaling sa direksyon ni Kier. At ngayon ay pabaling-baling sa hinigaan nito. Sa tingin ko hindi ito komportable sa pwesto nito. Tumikim naman ako na mahina. Dito ka na lang matulog. Mabilis ang tibok ng puso na usal ko. Agad namang nagmulat ng mga mata si Kier, kung kaya't nagkasalubong ang mga paningin namin nito.
Halos manikip naman ang dibdib ko nang unti-unting sumilay ang ngiti nito. Lalong hindi ko na magawang pakalmahin ang aking sarili. Mali yata ang ginawa ko. Okay. Mabilis na sagot nito na mabilis ding bumangon upang tumabi sa akin sa kama. Nanlaki pa ang mga mata ko nang higitin ako nito pahiga. Dahilan para mapaunan ako sa matigas nitong bisig. Agad rin itong ipinulupot ang isang braso sa aking bewang. Uy, babangon na ako kaya dito na kita pinapatulog. Wala naman akong sinabi na magtatabi tayo. Kinakabahan na wika ako habang itinulak ito palayo sa akin. Pero hindi ko magawang makawala dito dahil mas hinigpitan pa nito ang yakap sa akin. Baka maulit na naman yung nangyari. Nakakatakot. Sa tingin ko ay wala talaga itong balak pakawalan ako kung kaya't lalo kong naramdaman ang mabilis na pagtibok ng pasaway kong puso. Sunod-sunod ang ginawa kong paglunok ng laway. Napakagatlabi pa ako pagkatapos. Malingang talaga ang ginawa kong pag-alok dito ng higaan. Kumalma ka, Erin Cruz. Bulong ko sa aking sarili. Naramdaman ko na lang ang pagsubsob ng mukha ni Kier sa aking balikat. Pigil naman ang naging paghinga ko nang dahil doon. Bahagya ako ulit itong itinulak palayo. Pero natigilan ako na mapagtanto ko na mahina na itong humihilik. Hindi naman makapaniwala na napabuntong hininga na lang ako. Dahan-dahan kong tiningnan ang mukha ni Kier. Hindi ko napigilan ang aking sarili na hawakan yon upang bahagyang ilayo sa aking balikat. Para pa ako napaso nang dumampi ang malambot nitong pisngi sa palad ko. Ang gwapo. Wala sa sarili na usal ko. Agad naman ako natigilan nang mapagtanto ko ang binitawan kong salita. Tinapik ko rin ng mahina ang aking pisngi nang mapagtanto ko na nakangiti na pala ako. Anong nangyayari sa'yo, Erin Cruz? Tanong ka sa aking sarili habang napapahawak sa aking dibdib. Tumuwid na lang ako ng higa at pilit na pinakalma ang sarili. Kinabukasan ay nagising na lang ako dahil sa mahihinang mga boses na para bang nagtatalo. Hindi ko naman maiwasang mapakunot ang noo habang ginugusot ang aking mga mata na wala pa sanang balak na magmulat dahil sa antok. Nabusisang kong si Kier yon at siguro may problema na naman sa opisina. Nang bumaling sa akin si Kier at magkasalubong ang mga paningin namin, ay agad na nataranta ang aking puso. Mabilis ako dito nag-iwas ng tingin para pakalmahin ang sarili. Umalis na rin ako sa higaan. Don't go near them. Basag ni Kier sa katahimikan na siya namang nagpatigil sa akin sa akmang paglalakad patungong CR. Dahan-dahan akong humarap dito. Ha? Kanino? Bakit? Naguguluhan na tanong ko dito. Hindi ko alam kung bakit ako nito pinagbabawalang maging malapit sa mga ka-office mates ko na ngayon ay mga kaibigan ko na. Ayun sigurong tinutukoy niya. Ano bang problema doon? Malapit din naman ito sa ex nito at hindi ko naman ito pinagbabawalan. Hindi ko alam kung bakit bahagya ako nakaramdam ng inis sa kaalaman na close pa rin ito at ang ex nito. Napabuntong hininga ako. Ayos lang ba na pagbawalan namin ng isa't isa kahit hindi naman talaga kami totoong mag-asawa? Narinig ko ang pagbuntong hininga nito. And I'm sorry for what I've said to you a few days ago. Wika nito imbes na sagutin ang tanong ko. Natahimik naman ako sa paghingi nito ng paumanhin dahil hindi ko yan inaasahan mula dito. Hindi ko tuloy alam ang dapat kong sabihin. Let's work out this marriage together. Natigilan ako sa sinabi nito. Inabot nito sa akin ang paper bag na hawak nito pagkatapos. This is for you. Wika nito na hinawakan pa ang kamay ko para maayos na mahawakan ko ang paper bag. Ngumiti pa muna ito bago ako tinalikuran at naglakad palabas ng kwarto. Naiwan naman akong nagugulahan. Anong nangyayari sa lalaking yun? Napahawak naman ako sa aking dibdib. Let's work out this marriage together. Napahawak ako sa aking ulo dahil sa mga salitang yon na paulit-ulit na bumabalik sa aking isip. Sunod-sunod ang ginawa kong pag-iling. Mabilis akong tumakbo papasok ng CR at doon ay sumuka ako sa sink. Anong nangyayari sa akin? Hindi kaya buntis ako? Nagbunga kaya ang isang gabing may nangyari sa amin ni Kier?
Natatakot ako pero kailangan ko tong kumpirmahin. Ang dami agad na bumabagabag sa isipan ko na baka pag nalaman ni Kier na buntis ako ay kunin niya ang bata. Alam ko at alam niya din na pagkatapos sa mga trabaho ay lilipad ulit kami sa Las Vegas para sa divorce namin. Bahala na si Batman. Siguro ay isisikreto ko na muna ang nararamdaman kong to. Hindi pa din naman ako sigurado dahil mga sintomas pa lang naman ang nararamdaman ko. Bukas ay may event at lahat kami kailangang umattend doon. Let's work out this marriage together. Ipiniling ko ang aking ulo nang muling pumasok na naman sa isip ko ang mga binitawang salita ni Kier. Hindi ko alam kung bakit paulit-ulit iyong bumabalik sa aking utak. Napabuntong hininga na lang ako. Naguguluhan na talaga ako sa ikinikilos ng lalaking yon. Hindi ako mapakali dito sa kinatatayuan ko ngayon dahil sa suot kong dress. Pakiramdam ko kasi ay hubad na ako dahil lantad ang likod ko. Pero habang pinagmamasdan ko ang ibang kababaihan, ay masasabi ko na medyo balot pa nga ako kumpara sa mga ito dahil mas maikse ang suot ng mga ito at mas lantad ang hugis ng mga katawan. Hindi lang talaga ako siguro sanay dahil palaging mahahaba ang suot ko. Napayakap pa ako sa aking sarili nang makaramdam ako ng ginaw. Inilibot ko ang paningin sa paligid. Pumintig na mabilis ang dibdib ko nung magkasalubong pa ng paningin namin ni Kier. Nagsimulang kumirot ang dibdib ko na matanaw kong lumapit dito si Fiona. Mas lalo pa ako nasaktan nung umiwas ang tingin sa akin si Kier para bahagyang yumuko at maabot ni Fiona ang tenga nito. Sa tingin ko ay may gustong ibulong dito ang babae. Halos magkadikit na ang mukha ng mga ito at hindi ko matanggap iyon. Bakit nandito siya? Nagkabalikan ba sila? Bakit parang ngayon umiiwas siya sa akin? Hindi ko siya maintindihan. Nang makita ko na sabay nang umalis ang mga ito para puntahan na kung saan, ay mabilis ako nag-iwas ng tingin. Kinurap-kurap ko rin ang mga mata ko para pigilan ang pagtulo ng mga luha ko. Bakit ba ako nasasaktan? Bigla ay nararamdaman ko ang malaking pagitan sa aming dalawa. Na hindi ako kasama sa mundo nito. Na hindi kami bagay at may ibang nararapat para dito. Ano pa nga bang gagawin ko sa mundong hindi naman ako kasama? Nagtest na din ako at positive ang naging resulta. Siguro kaya ganito ang nararamdaman ko ay dahil na din sa hormones. Andito na to eh. Ano pa bang magagawa ko? Kaya din siguro ako nasugod sa ospital noon ay dahil nga buntis ako. Hindi ko naman mawari ang reaksyon ko nang lumabas ang resulta. Masaya na malungkot. Siguro masaya dahil magiging isa na akong ina. Malungkot dahil wala siyang magiging ama. Hindi ko na muna inisip si Kier at ang mga problema dahil nandito ako ngayon sa party. Enjoy ko na muna siguro ang araw na to. Nagutom ako kung kaya't naghanap ako ng makakain. Nakakita ako ng chocolate fondue at kaagad na kumuha. Nilantakan ko kaagad yon dahil ng isang araw pa akong nagkikrave nun. Pagkatapos kong kumain ay nakaramdam naman ako ng pagkaihi kaya dumako ako sa toilet na nasa itaas pa daw kaya umakyat na ako doon. Nakikita ako na pasulyap-sulyap sa akin si Kier pero hindi ko siya pinapansin. Pagpasok ko sa banyo ay bumungad sa akin si Fiona na nagre-retouch sa mukha niya. Napatingin agad ito sa akin. Sa sobrang tarantay napadiretso ako sa sink at nakalimutang naiihi pala ako. Habang naghuhugas ng kamay ay biglang nagsalita ito. Hi, hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. I know the issue between you and Kier. Sa likod ng maganda at maamong mukha nito ay maldita at masungit pala siya. Ako ang nababagay kay Kier at hindi ikaw o kung sino man. Aksidente lang naman ang kasal niyo, diba? Kaya magagawan pa yan ng paraan. Paano niya kaya nalaman? Sa inis ay tiningnan ko lang siya at umalis sa harapan niya. Ayoko magalit dahil baka biglang masapak ko siya. Pahakbang na ako sa hagdan nang maramdaman kong nakasunod pala siya sa akin at itinulak ako sa hagdan. Tanging mga paa na nga lang na naaaninag ko at boses ni Kier ang huling narinig ko nang hindi ko na nakayanan ng pagpikit ng talukap ko. You will pay for what you've done to my wife and our baby. Ayun ang huling nadinig ko mula sa boses ni Kier. Alam niyang buntis ako. Napamulat ako dahil nakaramdam ako ng gutom. Bakit ang puti na naman ang higaan at kisame? Nasaan na naman ba ako?
Napansin kong may swero ang isang kamay ko. Huli kong naalala ay nasa party ako at nahulog ako sa hagdan. Agad kong sinapo ang tiyan ko at nakaramdam ng pag-aalala. Nagpalingalinga ako at wala akong makitang tao. Dahan-dahan akong bumangon at biglang bumukas ang pintuan. "Hello, Mrs. Perez. Kamusta ang pakiramdam mo?" Ngumiti ako sa kanya. "Okay na po ako, Doc." "Mabuti naman kung gano'n, nakakatuwa kayo mag-asawa. Kanina nang sinabi ko sa mister mo na buntis ka, nako para siyang natuklaw ng ahas dahil hindi siya makapagsalita eh." Nakaramdam ako ng ginhawa sa sinabi ni Doc. Ibig sabihin ay okay ang baby ko. Natatawang saad ni Doc. Akala ko ba alam niya? "Andito po siya kanina?" "Yes, Mrs. Kanina bago ka magising ay kinausap ko na siya tungkol sa dapat at hindi dapat para sa pagbubuntis mo." Tumangulang ako. Andito pala si Kier. Bakit hindi man lang niya nahintay na magising ako? At since gising ka na, pwede ka nang umuwi. Inayos na ng lahat ng asawa mo ang lahat ng bayarin dito sa ospital. "Salamat po, doktora." Ngumiti ito at hinawakan ng kamay ko. "Ang ganda mo talaga, iha. Tapos ang gwapo ng asawa mo. Siguro magiging cute ang anak niyo." Nakangiti ako sa ibinulong ng doktora. "Salamat po ulit." Tumangulang ito at nagpaalam na. Nahawakan ko naman ang impis kong tiyan. Hindi ko maipaliwanag ang nararamdaman ko. Ganito pala ang feeling ng isang magiging ina. I feel so complete and yet sad. Baka kunin lang din sa akin ni Kiera magiging anak namin dahil magde-divorce din naman kami. Nagbabadya nang bumagsak ang mga luha ko. Nagmumuni-muni ako nang bumukas ang pinto at tumambad si Kier doon. Hindi ko alam kung saan susuot. Nahihiya ako sa kanya. Nagulat ako nang nakangisi siyang lumapit sa akin. "I'm going to be a dad? I can't believe it," he said and I nodded at him. Nagulat naman ako sa sinabi niya na akala ko hindi niya ito tanggap pero mas lamang ang kasiyahan dahil nakita ko sa mga mata niya na masaya siya. "Hi baby, this is Daddy. Your mommy and I can't wait to see you," he said in his soft voice. Mas lalo namang lumawak ang ngiti ko ng dahil doon. It makes my heart soft. Akala ko, hindi. "Erin, since we started living together on the same roof, we've already seen each other's side. Alam na natin ang ugali ng isa't isa. Matagal ko na ding alam na buntis ka simula nung nahimatay ka pa sa harapan ko at dinala kita sa ospital. Kahit din na hindi busy ang schedule ko, hindi ko pinag-aksayahan ng panahon pang bumalik sa Las Vegas for our divorce. Dahil alam ko sa sarili ko may nararamdaman na ako sa iyo, Erin. And the most important thing is that I want to tell you that I don't just see you as my secretary. Ikaw ang babaeng palaging nakikita ko na katabi ko sa pagising ko. Ikaw yung nakikita ko na kasama kong bumuo ng pamilya. I see you as my wife and as a mother to our future kids." Huminga ng malalim si Kier bago ulit siya magsalita, bago niya sabihin ang kaninang gustong-gusto pa niyang sabihin. He slowly opened the small box he's holding, showing it to her. "Erin, will you marry me? Again?" he finally asked her. I nod my head slowly, then I quickly wipe my tears. "Yes," I said. "Yes, Kier. I'll marry you. Again." "Napakaganda naman ng bride. Okay, ready na," the stylist's assistant said. An hour had passed and Erin just found herself starting to walk down the aisle. She can't stop herself now. There are some tears starting to flow down on her cheeks, while she's slowly walking down the aisle with a bouquet of flowers on her hand. She sees everyone watching her, but her attention is on the man who's waiting for her in front of the altar. Kita ni Erin ang sobrang saya sa mga mata ni Kier. Erin and Kier's friends are there. Some close employees and most importantly, their families. Lahat ng tao na mahahalaga sa buhay nila ay nandito ngayon sa simbahan.
They will all witness the special event in Aaron and Kier's lives. They will all witness their wedding. After a month and a half of preparations for their wedding, sa wakas ay dumating na rin ang araw na pinakahihintay nila. There's no one stopping them. And this time, it's real. After that, they faced the priest and they immediately started the ceremony. And when it's turn for them to say their wedding vows, si Erin muna ang nauna. She looked at Kier with teary eyes. Then she gave him a simple smile. Hi, love. Paano ko ba sisimulan to? Erin paused and chuckled a little. I just wanted to say that I love you so much. Alam mo naman yun, di ba? Sa tagal na ng pagsasama natin, I wanted to say sorry sa mga times na minsan ay napaparamdam kong mali sa'yo. I swear that I didn't mean to make you feel that way. I apologize for that. And now, ito lang mapapangako ko sa'yo. I promise to love you wholeheartedly. Ikaw at ang magiging anak natin. Always remember that I always got your back in every decision you make. Always remember that I will never stop and I will never get tired of loving you. I love you, love. And I, Aaron Cruz, accept you, Kier Perez, as my wedded husband, to have and to hold, from this day forward, for better and for worse, for richer and for poorer, in sickness and in health, until death do us part. Erin got even more emotional after she stated her vow. She didn't know if it's her hormones or whatever. She just felt mixed emotions. Sa kabilang banda, hindi na rin mapigilan pa ni Kier na maiyak. He's just so happy. He wiped his tears before stating his vow. Love, you know I should be the one who's gonna say sorry to you. Kapag nagkaroon tayo ng tampuhan sa isa't isa, dapat inisip ko na kung anong magiging epekto nun sa'yo. Especially now. I'm very sorry. Dapat ko lang na mas pahabain pa ang pasensya ko. Pero kahit na ilang beses pa tayo magkatampuhan o mag-away, alam naman natin sa sarili natin, the love that we feel for each other will never change. Mas patatatagin lang nun ang relasyon natin. I love you too. So much. And I, Kier Perez, I'm here to take you, Erin Cruz, as my wedded wife, to have and to hold, from this day forward, for better and for worse, for richer and poorer, in sickness and in health, until death do us part. Erin and Kier both smiled at each other genuinely. They've just stated their vow to each other. By the power vested in me, I now pronounce you husband and wife. You may now kiss the bride. Kier immediately moved forward to Erin after he heard what the priest said. Itinaas niya ang puting belo na humaharang sa mukha ng napakaganda niyang asawa, and Kier held Erin in her cheeks. He kissed Erin in her forehead and next on her lips. They heard how the crowd congratulated and clapped their hands for them. The kiss lasted for about 10 seconds before they finally let go. I love you, they both said to each other. Binalingan nila ang mga tao na nakasakses sa pagsisimula ng bagong yugto sa buhay nila. Ngayon, magsisimula silang ulit ng bagong buhay. Erin unconsciously smiled when something came on her mind. Her boss is now her husband. Again. He chuckled at her thought before looking again at her love. They truly love each other, and no one can ever change that. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Erin woke up in